So, katulad ho na binanggit ko, ulitin ko lang ho yung number. Pwede nyo hong ilabas ang inyong mga cellphone, ano? Ito ho yung number para pag may kailangan ho kayo sa opisina. O, sige, save nyo po bago tayo tumuloy sa programa. Ito po yung kailangan ho kayo. Pwede ho kayo mag-text o tumawag. Diretso na po tayo sa ating programa. Napakinggan po natin ang pagbatit mensahe ni Konsehala Yulo Lopez. Ngayon naman, atin ho pakinggan ang mensahe ng pagtanggap para ho sa ating mga panauhin mula po sa atin pong mahusay, nakabalikatan ng ama ng Barangay Lusakan. Palakpakan po natin, Kap Isong Presa. Palakpakan po natin. Thank you. Magandang umaga po, Bayan ng Chaong. Palagay ko ilang barangay ito, kaya sabi ko Bayan ng Chaong. Nalatigit sa aking mga kanayon dito sa Nain na Lusakan. Isa muna pagbati po sa aking minamahal na patron, Reyna ng Mundo. Ganon din sa dalawang likod pare na nandito sa amin sa Lusakan. Siyempre sa aking apo, nang tawag sa aking lolo, si Doc Kim Tan. At ang pinakamahusay na konsyal ng Bayan ng Chaong, Ma'am Yula. At siyempre naman, ay walang itatanggi sa atin na talaga naman kahit walang kalaban, tuloy kahit naulan, tuloy ang gaor. Sa lalawigan ng Quezon, ang ating minamahal, ina ng lalawigan ng Quezon, Governor Helen Tan. Ay natindig na naman ng balahibo ko Pag ako'y nakakakita ng mga tao na walang tigil ang pagtulong kahit sa panahon na sila may walang kalaban, pwede na magpatihati-haya doon sa Kapitolyo, pero hindi. Umaraw, umulan, nandito sa mga bayan ng nasakupan ng Quezon, tuloy ang pagtulong. Talaga namang ngayon lang ako nakakita ng isang politiko na ganito, talagang, kayo naman Kaya naman ang aking hiling sa inyo lahat, kung nasaan ang pamilyatan, kung maaari, nandun din ang Bayan ng Chaong. Maraming salamat po at magandang umaga sa atin lahat. Maraming salamat po, Kap Isong Presa. Palakpakan po natin si Kapitan. Dahil po sa kanya, salamat po sa kanya. Meron po tayo nagagamit sa pagpayag po ninyo, Kap. May nagamit po tayong lugar ng pagpepeotan ngayong araw. Tuloy po natin ang atin ho, pakikinig ng mensahe sa pagkakataon kung ito ay pakinggan po natin ang pagbati mula po sa panganay na anak ni Governor Dr. Helen Tan. Katuwang po sa paghahati. Dr. ng Masa, Doc Kim Tan! Yan, magandang umaga po! Parang di pa nakakain na. Magandang umaga po! Siyempre, batiin po muna natin ang lolo ko po dito sa Bayan ng Chaong, kay Lolo Isog Presa. Palakpakan naman po natin. Pinakamatandang kapitan ho ata yan dito tama ba? Mukha lang. Hindi siyempre, lagi kong kasama yan. Lagi namin katulong dito magbigay ng serbisyo, no? So, siyempre, sa aming mga kabalikatan, ang aming konsehal dito sa Bayan ng Chaong, Konsehala Yula Lopez, palakpakan po natin. Siyempre, ang aking napakagandang ina, napakasipag, at aking paborito, Governor Dr. Helen Tan, palakpakan po natin. Bagamat wala po ngayon dito ang mga kasama namin sa pagbibigay po ng serbisyo dito sa inyong bayan, palakpakan po natin Vice Gov. 3rd Alcala, Bukal Binet Alcala at Bukal Ina Liwanag. Siyempre, andito po ang aming mga municipal coordinators, ang aming mga kasama at stand partners sa opisina. Palakpakan naman po natin sila. Yan, first time niyo po ba ako nakita? Hindi naman. Sawa na? Okay na? Pwedeng hindi na? Hindi naman. Siyempre, hindi pwedeng ganon. Ano po? Siyempre, andito ngayon kami kasi si Doktora may dala po para sa inyo. Ano po? So, lagi niyo pong tatandaan, lagi ko namang sinasabi sa inyo, kaya kami umiikot, kaya kami lagi nandito sa baba, especially dito sa Bayan ng Chaong. Madami po kasi nangangailangan dito Ang pinaka number 1 po sa inyo kasi wala kayong ospital. Tama? So, ang karamihan po dito, medical. May mga pailan-ilan pa rin pong barangay dito, wala daw kalsada, yung iba sira ang spillway, yung iba walang barangay hall. Kahapon po, galing kami kina Kap Hiner, ang problema niya walang barangay hall. So walang mapagbigyan ng serbisyo sa mga kabarangay. Siyempre maliban kung Bayan ng Chaong, lagi din naming binababaan. Lagi din naman po kami nandito, kayo mag-aalala. Tandaan niyo po, dito sa serbisyo na ibinababa ni Doktora, pag para sa tao, para sa tao. Ano po, agree naman kayo doon, di ba? Ito pong serbisyong ibinibigay, pag mga leader po tayo, dapat wala tayong pinipili. Tama?
Yun po ang public service. Pag public service at public servant, ang serbisyo para sa lahat ng klase ng tao. Wala dapat pipiliin. Yun po ang pinapakita niya, yun din po ang sinusundan naming lahat. Kaya po, huwag kayong papayag na tayo isinasakal ng serbisyong dapat na tinatanggap natin. Tama po? Tama. Merry Christmas po sa inyo. Yan. So, yan po lagi nyo tatandaan. Ano po, kasi hanggat sinasakal tayo, hanggat pinipigilan tayo, hanggat inaaway tayo, hindi tayo tinatanggap, ay wala hong progresibong matatanggap ang bayan natin. So, ganun po yun. Ano po, ilayo nyo na ang politiko, hindi natin kailangan mamulitiko. Ang pinapakita po namin sa inyo, yung totoong tao lang. Ano po, wala naman tayo ibang gagawin dito kundi magtulungan. Tama naman po, di ba? Yan. So, syempre, kasama po namin dito ang mga 4K at ang 4K party list. Palakpakan naman po natin. Yang 4K po na yan po ang makakatulong sa atin upang mas mapaganda pa ang serbisyong ibinababa. Yan po ay, kaya nakalagay po yan ay atin to, yan po ay nabuo sa Quezon. Ano po, yan po ay para sa pamilyang Quezon yan. So, hopefully, yan po ay makatulong. Kasi alam nyo po, itong mga representative natin, mas malaki po ang budget niyan kaysa sa governor ninyo. Sa totoo lang. Ang governor nyo po, sumasakit na ang tuhod, tumatanda, nangangayayat. Hindi ko na rin maintindihan. Minsan galit sa akin, hindi ko alam kung bakit. Kakagising lang naman. Pero alam nyo, kasi nga po, masyadong malaki ang Quezon. So, sa tulong po nitong 4K natin, yan po ang makakatulong na hindi lang basta magpapa-aspalto, magpapagawa ng kalsada, magpapagawa ng totoong building ng eskwelahan, hindi empty building, magpapagawa ng barangay hall. Lahat po yan nakakailanganin, mas mapapadami pa scholar natin. At sana, hopefully, ang pangarap ko po talaga sa Chaong magka-ospital. Yun po kasi ang gusto ko. No? Kasi talagang ilang beses na po tayo nagme-medical dito, padami pa rin ang pumupunta sa mga mission natin. Ang gusto ko po sana ay umunti. Hindi naman sa ayaw ko kayong makita, ayaw ko lang kayong makitang may sakit. Pwede naman po akong bumisita sa inyo, sagot nyo ang pagkain, ang dala ko lang po ay kwento. Di ba? Para makabawi-bawi. Hindi ho. Alam nyo, yan ho ang gusto natin. Kasi nga po, mahirap kung saan pa kayo pupunta. Saan kayo pupunta? San Pablo, Batangas, Lucena. Pwede namang dito lang. Di ba? Kasi masyadong malaki na po ang bayan ninyo eh. So, yung bayan ninyo, kung mapapansin ninyo, ang ganda po sa bayan. Di ba? Ang ganda na. Ang ganda ng kalsada ninyo. Ang ganda lahat ng makikita nyo mga building. Pero pagdating po sa barangay, ramdam nyo bang yumayaman? Hindi naman. Diba? Ganyan naman po sitwasyon dito sa 2nd District So, payaman ng payaman, padami ang McDo at Jollibee, paulit-ulit na, umay na. Pero syempre, yung pakiramdam natin sa mga barabarangay, ganun pa din. So, ayaw natin ang ganun. So, ang gusto natin, hindi na po uso yan Alam nyo, hindi na po uso ang walang tubig, hindi na uso ang kulang ang building sa school, hindi na uso ang walang kalsada. Dapat po lahat yan inagawa na kasi gagawan po tayo ng TR4. Tama? So, dapat, kumpleto na po lahat yan. So, syempre, sa tulong po na nandito kami, yan naman po yung lahat para sa inyo. Ang may kinabang po niyan ay daan-daan at libo-libong tao na kabarangay natin. So, syempre, sa tulong po ni Gov, kami naman po ay hindi tumitigil magtrabaho. Kasi pag tumigil po ako, kinakatok po ako niya sa kwarto at mapapalo po ako niyan. So, maaasahan niyo po, lagi po ako nandito lang. Ang gusto ko lang po sa inyo, huwag kayong mahihiya. Madami po kaming kaibigan dito si Kap Isog, sa mga taga-Barangay Lusakan. Siyempre may opisina rin kami dito, sina Kap Val, Kap Lalunyo, at saka sina Kap Hiner, si Kulot. Pag may kailangan po kayo, pwede kayo lumapit sa kanila. Ano po, lalo na yung may mga medical na kailangan. Kasi yung mga ganyan po, hindi pinaghihintay. Hanggat nahihiya po kayo, siyempre magtitiis kayo ng ganyan. Gusto niyo ba magtiis? Oo, kaya nga magwalang hiyaan na lang po tayo, pwede naman. Mas okay na po ang yung sanayin natin na hingin yung mga serbisyo na dapat maibigay sa inyo. Ano po? So kung hindi niyo po nakikita, lapit kayo sa mga kasama namin dito. Andito rin po si Konsehala Yula. Sabi kayo sa kanya, ite-text po niyan sa amin, gagawa namin ng paraan. Ano po? Wala naman po tayong problema hindi kayang solusyonan. Tama naman po, di ba? O, tama po. Muli po, Merry Christmas po sa inyo. Mag-iingat po kayo at may bagyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang uso ay ang doktor ng masa. Palakpakan po natin, Doc Kim Tan!
Bago ho tayo magpatuloy sa susunod na magbibigay ng mensahe ang ating ina ng lalawigan, nagpapasalamat din po tayo sa ating mga secretary sa MSWDO, sa pangunguna po ni Ma'am Maria Rosette Lopez sa MSWDO po. Maraming salamat, Ma'am. Maraming salamat po sa 4K Party List. Palakpakan din po natin ang 4K Party List. Ang 4K, sila ho yung mga kaagapay natin noong panahon ho ng kabagyuhan sa evacuation center. Nagpipiding program ho doon. At ang bagyong Christine ho kasi malakas talaga ang naging pagtama sa lalawigan. Kaya nga naging dahilan, kaya ho sumailalim tayo sa state of calamity ang buong lalawigan po ng Quezon. At dahil po dyan, mabilis ho ang pagkalinga ng ating ina ng lalawigan. Ika nga ho ni Kapitan Isong, kainaman na. Kaya pakinggan ho natin ang pagbati mula ho sa ating ina ng lalawigan. Palakpakan po natin, Governor Dr. Helen Tan. Maraming salamat. Good morning! Merry Christmas! Nakatikdi po ako, tinitingala nyo ako eh. Pasensya na po kayo, pareho kami ng height ni Konsehala Yula. Palakpakan naman natin ating kabalikatan dito. And I hope patuloy nyo pong tutulungan kasi masipag na bata at kumakalinga sa inyo. Konsehala Yula Lopez. Maraming salamat, Kapitan Isog Preza. Palagi ang pagpapagamit ng iyong covered court. Palakpakan po natin, punong barangay, ng Barangay Lusakan, mga kagawad at saka mga tanod na tumutulong po sa atin. Palakpakan din natin ating mga Estan partners nandito, mga Spartan natin. Yan, nandyan po sila. Thank you so much. Palakpakan nyo ang aming mga social workers mula sa Kapitolyo. Saan sila? Ating mga, yung magbibigay sa inyo ng cash mula sa Provincial Treasurer's Office. Palakpakan natin. Ating MSWDO, Ma'am Rosette. Andito si Ma'am Rosette. Palakpakan natin. Ayan. Kumusta na po kayo? Sabi ni ate, okay naman po. Hirap, no? Grabe. Grabe ang ulan. I think 1 month na tayo na ayaw tumigil. Iba-ibang parte ng Quezon, may iba-ibang klase ng kondisyon ng panahon. But, overall, maulan sa Quezon, no? Pero mas maulan po doon sa amin, sa Gumaka. Iba po ang buhos ng ulan doon sa buhos ng ulan dito, no? Parang talagang grabe na yung tubig, no? Kung napanood nga po ninyo, may nag-landslide po doon sa Lopez at meron po doong kabahayan na 3 hektarya. And I think yung kalahati ng komunidad ay hindi na pwedeng pagtayuan po ng bahay. So talaga nakakaiyak po. Yung ibang bahay po, mga konkreto, maayos po ang kondisyon, pero kailangan pong permanently ay kanilang lisanin. No? So investment, kung nakita niyo yung kwento ni nanay na nabalita sa ABS-CBN, retirement pa ng asawa niya ang pinagpatayo ng bahay niya. No? So yung mga ganon. Nag-check ako ng weather condition sa Real Infanta Nakar, sa Polillo Group of Islands, ganon din. Halos di na makalabas ng bahay ang mga tao dahil po sa buhos ng ulan. So, na magagawa natin, panalangin natin ang ating lalawigan. Umuulan, pero sana walang nagbubuwis ng buhay. Tama po? Yung mga mangingisda natin, di po makalaot. Yun po yung aming patuloy na tinutulungan, araw-araw, pinagsisikapan. So, yung iba napapasana all, pero alam nyo na, may limitasyon ang kayang gawin. Tama po ba? Di kaya lahat, no? Sabay-sabay, pero nagsisika. So, eto na, nandito po tayo ngayong umaga, dahil nagbibigay po tayo ng tulong. Yun pong sinimulan natin since 2022. Kung naalala nyo po, tayo po ay naapektuhan na matindi ng bagyong Karding. Ang naapektuhan po noon, yun pong mga isla. Yung Polillo Group of Islands, yung parte ng Bondok Peninsula ng 4th District. Diyan po talaga marami ang naapektuhan. At doon po namin inilunsad itong programa na to, na nagbibigay po ng kaunting financial na tulong doon po sa mga naire-report galing po sa ground, no? Pag sinabi ko pong galing sa ground, galing po sinertify ni Ma'am Rosette ng ating MSWDO, galing po sa barangay. Kasi
Magre-report po ang barangay officials, sino po yung mga nasira ang bahay o sinira ang bahay. Joke lang. Lumipad ang bubong, nawala ang dingding, bumagsak ang kesame. Tama po? So, kaya po, nagtataka ba kayo na kayo nakalista? Di ko rin alam. Yun po yung report. And validated naman. So before po kami mag-payout ng ganito, napakahigpit po doon sa Kapitolyo, sa accounting. So kailangan may mga justification. So kayo po'y validated. Out po doon sa nireport, 854 po yata kayo ngayon dito sa Chaong na naipadala po ang listahan sa amin. At yun po ang naging basehan namin. So sabi ko, kaya ba natin na bigyan? Humingi tayo ng permiso sa Sangguniang Panlalawigan. Palakpakan nyo ating katuwang Vice Governor Third Alcala. Bukal Ina Liwanag, palakpakan din po natin. At syempre, Bukal Vinet Alcala. Ang bago ninyong magiging bukal, sino? Yun, kala ko nakalimutan nyo, yung aking panganay na anak, yun po si Doc Kim Tan. Ating doktor ng masa, no? Katulong ko pagdating sa pagtingin sa kalusugan ng mamamayan, no? So, eto na po yung ibibigay po na tulong sa inyo ng mga Chaong. Tinitingnan ko po yung aming datos sa Chaong. Kumusta na kaya ang lagay ng Kapitolyo pagdating sa pagbibigay ng tulong sa mga taga-Chaong? At ako naman po'y proud, no? Na nagagawa namin yung aking sinabi sa inyo nung ako po ay naging ina na ng ating lalawigan na hindi namin kayo pababayaan. In fact, kaya po tayo may tanggapan dito at kaya regularly meron pong nabibigyan ng financial na tulong dahil yun po ang aming sinabi ni Vice Governor Alcala, no? Na ilalapit po namin sa inyo ang Kapitolyo. Tama po ba? Tingnan niyo po yung tarpaulin. Alam niyo po, binago namin yung nakalagay sa tarpaulin. Kasi ang kilala niyo na po na AX, ibinibigay ng DSWD. Hindi po kami po, marami na po kaming tulong na ibinigay galing po sa Kapitolyo yon, hindi po ito galing sa DSWD. Kaya yan po ang pangalan ng program namin. Program ko po yan nung ako'y congresswoman pa. So yan po, sinasabi namin, tulong pinansyal galing sa Kapitolyo para alam ninyo na kinakalinga kayo ng Kapitolyo. Tama po? So, palakpakan naman natin, Pamahalaang Panlalawigan. Pagpapakita po na ang pondo ng Pamahalaang Panlalawigan, ginagastos namin ang tama. Okay? Kanina, binanggit nung anak ko, narinig ko sa sinasabi niya, kita niyo po yung tunay at natural, di po namumulitika. Nararamdaman niyo po ba yon? Hindi po kami yung pag hindi kakakampi, hindi ka isasama sa payout. Tama po? Uso po yun sa municipal. Tama? Pagka ikaw ay supporter ng 4K, hindi ka natutulungan. Ipapatawag ka. Okay. You have to take it seriously. Okay? Kami po, hindi po kami nagtatanong. Sinong mayor mo? Sinong kapitan mo? Sinong suportahan mo na ganito? Sinusuportahan mo ba si Gob? Hindi po yun. No? Tungkulin po ng mga naglilingkod na kalingain ang kanyang mamamayan. Regardless of ano ang paniniwala niya sa'yo. Tama po? Kasi ako naniniwala, tulungan mo ang tao, hindi man yan sa'yo, pagdating ng panahon, matututunan kanyang mahalin dahil naging mabuti ka sa kanya. Tama po yon? Dito po sa Chaong, sa Sariaya, may mga lumalapit po sa akin. Okay? Mamamayan mismo. Doktora, ayaw po kaming palapitin sa inyong opisina. Bakit? Kasi po ako'y bantay barangay. Ay ako po'y nakakatanggap ng 100 pesos a month. Tapos pag namatay daw po, makakatanggap ng 100,000.
Sabi ko, dapat po pagbuhay, saka malaki ang binibigay. Tama po, nanay? O, kayo, bubuksan nyo po ang isipan ninyo. Kikilatasin nyo po. Pag ginaganyan po kayo, alam nyo po, ang mga leader dapat nagtutulungan. Tama po? Pag ano ang kaya ng munisipyo at ano ang hindi kaya, sa ibang bayan, ganun po kami ng mga mayors. Mayor, sasabihin sa akin, Gob, di ko kayang ipagawa ito. Pwede bang matulungan niyo po kami? Sige, Mayor. Ganun po ang gagawin ko. Sige, pagsikapan ko po. Sabihin ko, Mayor, hati tayo. Sa iyo ang ganito, akin ang access road. Nung congresswoman po ako, ganun po ako sa district. Lahat ng pagawain po sa barangay, yun po'y pinag-uusapan ng kapitan, ng mayor, at ako. Sasabihin sa akin ng mayor, nung congresswoman ako, ang kaya ko lang ipagawa diyan, kalahati lang ng building, sayang lang yung pondo. Sabi ko, Mayor, wag mo na ipagawa. Kasi, mahirap magpagawa ng building na walang bubong. Tama po? In the past, ganyan po ang nakita ko nangyayari sa gobyerno. Kaya pinag-uusapan. Okay? Ako, sinasabi ko sa mamamayan, kayo po ay makapangyarihan. Huwag po kayong papayag na kayo ay dinidiktahan kung kanino kayo hihingi ng tulong. Ang gobyerno po ay para sa mamamayan. Regardless of. Kahit sino mang gusto nyong suportahan. Tama po? Tandaan niyo po yan. Ang kapangyarihan wala po sa akin. Wala sa mayor, wala sa congressman. Ang kapangyarihan nasa mamamayan dahil kayo ang nagluluklok sa amin. Tama po? So, exercise ninyo ang kapangyarihan. Ha? Nasa bagong panahon na tayo, 2024 na. Noong unang panahon, uso yung takutan. Wala na pong ganun ngayon. Tama po? So, tatandaan nyo po yan. Si Governor, kakampi ninyo. Sumbong nyo sa akin, pagka kayo'y pinipigilan. Okay? So, kasi ayaw ko po ng ganon. At the end of the day, ako pa rin po ang ina ng lalawigan. Tama po? Ganon ang buhay dapat. Okay? Bakit po? Pag ang leader ay nagtutulungan, ang nakikinabang ay mamamayan. At sigurado tayo, walang maiiwan na mamamayan. Okay? Yun ang bilin ko sa inyo. Tama ba? Kasi ako'y nalulungkot po pag nakakarinig ng mga kwento na ganon. Meron po isang grupo ng kababaihan, nakahingi po ako kay Secretary Rex Gatchalian ng Sustainable Livelihood Program sa isang barangay sa Sariaya. Nireport po sa akin nung mga facilitator ng program na may isang grupo nakapag-training na sila. Then after a while, nagsabi sa kanila magwi-withdraw sila ng participation. Sabi daw nila, bakit po? Pinatawag po kasi kami doon sa munisipyo. Hindi na daw po kami magiging beneficiary ng ganito pag tumanggap po kami. So, nireport po sa akin noong focal person nung program. In fact, hindi po yun pondo ng province. Ako lang po'y nanghingi sa DSWD na matulungan yung ilang mga grupo, baka kako may pondo. So, nagbaba po ang DSWD ng pondo. In fact, ang pondo pala nasa kanila, kami ay facilitator lamang ng 10 million. Pero ang ganda po nito, kasi sa isang grupo, I think may mga taga-Chaong po doon. Kung 15 sila, times 15,000, yun ang total nilang matatanggap. Ang pinakamababa yatang matatanggap ng grupo, 360,000. Saan po kayo makakakuha ng 360,000? So to make the story short, hinayang na hiyang yung grupo, naiiyak na yung ating mga nanay. Hindi ko naman po nakausap. Sabi ko, dapat sinabi nyo kaagad sa akin. At doon nakausap ko po't napaliwanagan ko.
unfortunately, blacklisted na po sila sa DSWD. Kasi, blacklisted, hindi na po pwede as per report dahil nag-quit sila sa program. So, yun yung isang example, di ba? So, sabi ko, hala, ay bakit ganon? Di ba tatay, kasayang naman noon. Sabi ko, imagine mo yun, 15,000 sa isang tao na panghanap buhay. Kami nga po sa probinsya, hirap na hirap kami. Nag-allocate po ako ng 30 million para sa livelihood, para lang may maitulong sa ating mga kalalawigan. Okay? So, yun po yung tatandaan ninyo. Kami sa province, maliit man ang naibibigay namin, pero very apolitical ang program namin. Okay? Ibig sabihin, basta kailangan ng mamamayan at may maibibigay kami, rest assured po na matutulungan po namin yon. Okay? So, yun po ang klase ng serbisyo meron po ang Kapitolyo. Ilang araw na lang, Pasko na. Papasko naman. Ng pagmamahal, pwede po ba yun? Papasko nyo po sa akin, panalangin para sa ating lalawigan. Alam nyo po, mahirap maglingkod kapag ikaw ay very sensitive doon sa pinagdadaanan ng iyong mamamayan. Totoo po. Katulad nangyari sa Lopez, pagkita ko doon sa 54 families, wala na silang bahay. Immediately, saan ba kami pupunta? Magpapatayo ng bahay, hindi makakita ng lupa, nakikiusap sa may-ari ng lupa, baka po pwedeng mapagbigyan para naman sana immediately makapagtayo ng bahay, mga ganon. Ang hirap po. Hindi ka makatulog. Kasi naiisip mo sila. Tama po? So, ipag-pray po natin ating lalawigan na hindi makadaan, makaranas ng anumang pang mga sakuna. Okay? Mahalaga sa atin yon. So, ang kultura na gusto nating ipakita sa ating lalawigan, tayo po'y nagtutulungan, nagmamalasakitan, nagbabalikatan. Panghuli, na-mention na ni Doc Kim, yung tarpaulin sa gilid, lalambing lang kami. Supporter po ako niyan, di po ako kandidato dyan, ha? Ako po ay founder. Naitayo po yung samahan na yan, 2012. Doon po sa bayan namin sa Gumaka. Parte po yan ng advokasya ko. Marami po ako mga advocacy. Ibig sabihin, nasa politika man ako, wala, ginagawa ko po yun. Dahil yun po'y panata ko sa buhay. Okay? So, started in Gumaka, lumawak sa buong distrito, marami na pong success stories, yung samahan na yan, lumawak sa buong probinsya. More than 10 years na po sila, nag-uugat sa mga tahanan at sa komunidad. Sana makatulong sa inyo sa pamamagitan ng pagiging boses ninyo doon sa Kongreso, ano ang po pwedeng maitulak na batas na magiging kapaki-pakinabang sa pamilyang Quezonian at pamilyang Pilipino. 4K party list po yon. Number 90 sa balota. Hindi po yan nakakapagbigay ng tupad, wala din po yung AIX, sapagkat yan po ay bago pa lamang. Pero, yung mga yan po, pag may namatayan, nagkasakit, sa pamamagitan ng mga sarili nilang contribution, nakakapagdamayan po sila. Proud po ako sa group na yan. No? Ako naman, dahil pangarap nila na mas mapalawig ang tulong sa mga pamilyang Quezonian, sumusuporta lang sa kanila. Sana po mapagbigyan ninyo sapagkat sigurado ako nakasama nyo yung mga yan. Babalik sa inyo. Ibig sabihin, maaalala po kayo. Hindi pag-eleksyon lang. Katulad ng ginagawa ni Dr. Helen Tan, may bagyo o anuman, wala, tama si Kap. Sa ibang politiko po na walang kalaban, nagbabakasyon na. Bakasyon ang bakasyon. Ako po hindi.
Pagka wala po akong kalaban, mas lalo po akong sumisipag. Mas may panahon ako para mamasyal sa inyo. Noong 2019 po, wala akong kalaban sa pagiging congresswoman. Tuwan-tuwa po yung aking mga staff sa office. Sabi nila, yehey! Makakapahinga sila. Hanggang sa ma-realize nila, ano ba naman tong si ma'am? Sa isang araw, nakakapitong barangay. Sabi ko, yun ay mas lalong dapat ipinaparamdam sa mamamayan ang iyong pagmamahal. Tama po? May kalaban ka o wala, walang nagbabago sa'yo. Kasi ito, yung pagsiservisyo na bukal, likas, galing po sa puso. Tunay at natural po ito. Tama po? Okay. Maraming salamat. Again, Merry Christmas po. Dalangin ko po ang kaligtasan at kasiyahan sa inyo pong lahat. No? Sana ma-celebrate nyo yung Christmas ng puno ng pagmamahal. No? Merry Christmas!